I love it here, especially now that you are here with me. Nakangiting pinaling ni Gibson ang mukha paharap kay Christina. Nakahiga sila sa isang carpet sa dalampasigan. Hindi niya alam kung anong oras na at wala naman talaga siyang pakialam. The only thing that matters to him is already by his side. Kapag matanda na tayo, yung uugod-ugod na lang, maluwag na ang mga balat, pati ang buhok o wala ng buhok. Natawa si Christina habang inilalarawan sa kanyang imahinasyon ang itsura ni Gibson sa kanilang pagtanda. Bald or not, she's sure he's still handsome and lovable in her eyes. Sana dito na lang tayo. Wow! Gibson chuckled, the kind of love that makes her heart melt. Nasa future na agad ang isip mo? Bakit? Masama ba yun? Kunot ang noo at himig nagtatampo niyang balik tanong. Bumangon ang binata at bago siya nilingon, bahagyang niyuko. No, not at all. It's just that, before I won't even think of growing old with anyone. Nor did I even think that I can get old enough that my hair will turn gray. And it's refreshing, fun, and heartwarming knowing that you included me in your future. Siyempre, may iba pa ba akong dapat isali sa hinaharap kundi ikaw? Alam ko, kaya nga masaya ako eh. You make me happy. You made me feel loved. Something that I almost lost. Gibson leaned down until their foreheads are touching. He didn't turn his eyes away from her, and he smiled. I want to grow old with you, Christina. I want to see us babysitting our granddaughters or grandsons. I can't wait to see my first, second, and third babies with you and so on. Malaki ang ngiting gumuhit sa labi niya na matawa si Christina ng bahagya sa mga pinagsasabi niya. Pero nang manubig ang mga mata nito at unti-unti mawala ang pagtawa at mapatitig na lamang sa kanya. But on top of it all, I can't wait to marry you. So how about marrying me, baby? Literal na napanganga ang dalaga sa inihayag niya. Lalo na nang maupo siya at tanggalin mula sa pagkakasabit sa kanyang prosthetic leg ang singsing na may stulang keychain doon. Actually, nagpaplano pa lang ako ng proposal date, you know, something romantic, but it seems like I couldn't control myself. Inabot niya ang kamay nito at marahang inanalayan paupo habang wala namang maapuhap na salita ang dalaga. Her eyes are looking at the square-cut diamond ring and look at him with wide eyes. Totoo ba yan? Yes, of course, it's an authentic diamond. Kunot ang noong sagot niya. Namutla si Christina sa narinig. Bibigyan mo ako ng ganyan kamahal na alahas? Baka mo iwala ko yan o manakaw. Pwede naman kahit silver na lang. 10. It's something that I want for you to wear. If you're uncomfortable wearing it, then don't. I am not pressuring you. All I want to know is your answer. Pakakasalan mo ba ako? Oo naman. Mabilis na sagot ni Christina. Napabuga ng hangin si Gibson. For a second there, he thought she will regret his proposal, but because of the engagement ring. Don't you really want me to put it on? Tukoy nito sa singsing. Siguro ngayong gabi, pero baka alisin ko rin, hindi talaga ako mapapakali eh. Natatawang inabot niya ang kaliwang kamay ni Christina, tsaka bahagyang pinisil ang palasingsingan doon. Okay lang, di rin naman magtatagal wedding bandang papalit dito, he said while sliding it on her finger. He heard her gasp when the ring finally settled where it belongs. Galing na naman dito ang magaling mong anak. Sita ni Harleen kay Benedict oras na makapasok ito sa kanilang silid. May problema ba doon? The house belonged to my sons as well. Harleen stared at him for a good amount of time before she smirked and finally laughed. Your sons? Kiniklaim mo na ngayon ang dalawang yon bilang anak mo? Carlton is your son, Benedict. Siya lang nag-iisang dugot laman mo, no one else but him. Sa halip sumagot dito, umiling na lang si Benedict. Nagtungo sa closet at kumuha ng pantulog. Pero hinablot yun ni Harleen sa kanya at saka ibinato sa sahig. Shut up! Angil niya dito. He grabbed her neck and squeezed it. Harleen's eyes went wide. Horror and anger flashes at those brown orbs while he pushes her until they reach the bed. Nang tulak niya ito at mapaupo sa kama, sapo ni Harleen ang nasaktang leeg. Harleen, I'm sorry. Benedict tried to reach and pacify her when he saw the marks on her neck. She squatted his hand and quickly stand on her feet.
You must have forgotten, Benedict, or should I remind you again? Kung hindi dahil sa akin, you're nothing now. When Harleen left him alone, he raked his shaking hands on his hair and twisted it out of frustration. He lost himself and he knew his wife will not let slide. She is crazy as him after all. Mommy, Mommy, please stop. Little Gibson grabbed the gun from his mother's hands and tried to take it away, but Geneva won't let him. I want to die. Just let me die. I want it out. I'm tired. I'm fucking done, she shouted. Gibson froze completely, shaking from what he heard. What about me, Mommy? Kuya already left us. I need you to. Please think of me. Crying as he pleaded, Geneva just stared at him. With hollow eyes and broken smile that will haunt him on his sleep, she grabbed the gun and aimed for her mouth. Horrified, his blood runs cold and chills spread all over his body. Just before she pulled the trigger, he bit her wrist as hard as she can. Geneva dropped the gun and so he took it and hugged it on his chest and walked away from her. Hindi na mababago pang lahat, Gibson anak. Just let Mommy rest. No! Sigaw ng batang si Gibson. He tried to run but Geneva caught him, reaching for the metal that he tightly secured on his arms and chest. Mommy, please. Why? Am I not enough? Bang! The gunshot echoed through the room and into his ears. He felt his heart stopped and his knees buckle. He tried so hard not to crumble on his feet. In his hand is a gun, and on the floor, Geneva laid with blood pooling on her body. Call the police. It was Benedict standing at the door with a woman right behind his back. Daddy, did I kill my mommy just now? Under the state of shock, Gibson asked his father, but he just turned his back with him. I am so sorry, Geneva. I'm so sorry. Bulong ni Benedict habang minamasdan ang maliit at lumang larawan ng dating kabiyak na maingat na nakasiksik sa kanyang pitaka. San ka na naman ang galing? May bahid ng inis at mariing tanong ni Harleen sa anak na si Carlton na kakapasok pa lang sa loob ng bahay. Hinablot niya ito sa braso, mahigpit, at halos bumuo ng mga daliri sa balat ng binata kaya iwinaksin ito ang katawan sa ina. What's wrong with you? Gandeng tanong ni Carlton. Lalong nagdilim ang mukha ni Harleen at halos kalad ka rin siya patungo sa kusina. May problema ako. Tayo. Aniya bago nagpalingalinga sa paligid. Nang matiyak na walang ibang tao malapit sa kanila, sapo ang noong nagpalakad-lakad siya upang kalmahin ang sarili. Relax, Mom. Paano ko magre-relax, Carlton? Habang naglalamyarda ka sa kung saan ang daddy mo, mukhang makikipagkasundo na sa magkapatid. Akala ko ba ikaw ang bahala kay Gibson? Wala naman dito sa Maynila yung putol na yun eh. Anong gagawin ko? Nakangising sagot nito bago pinigilan ng ina sa kakaparoot pa rito nang mapansin na namumula nitong leeg. Anong nangyari dyan? Wala yan. Si daddy ba? Sinaktan ka ni daddy? Angil nito. Napabuga ng hangin si Harleen habang di naman maipinta ang mukha ng anak. Narinig ko ang pag-uusap ni Benedict at Ralph. Bubuksan muli ni Benedict ang kaso sa pagkamatay ni Geneva. Halos magpanik na si walat niya. E di mabuti kung ganon. Himas rehas si Gibson kapag ka nagkataon, hindi ba? Hindi mo naiintindihan, sigaw niya rito. Gulat man sa pag-alpas ng galit ng ina, pinilit na lang ni Carlton na magkibit balikan. Anong hindi ko naiintindihan? Ang sabi mo nun si Gibson na nakapatay sa nanay niya, kaya nga matagal siyang nasa poder ng DSWD, di ba? Tumakas lang kamo siya doon. Hindi si Gibson ang nakapatay kay Geneva, hindi siya, kundi ako. Sa garalgal na boses ay nagawang bigkasin ni Harleen iyon habang nawala naman ng imik si Carlton. What? Kulang ang salitang gulat upang ilarawan kung ano ang reaksyon at nararamdaman ni Colton. Nung gabing yon, kinukumpronta ko si Benedict. Nag-aaway kami dahil gusto kong hiwalayan niya na sa Geneva at ipawalang bisang kasal nila. I am just your father's mistress before, Carlton. What the? Tanging na ibulong ni Carlton sa sarili habang nakatingin sa ina. Hindi niya naman mga tunay na anak si Ralph at Gibson. Buntis na sa Geneva at kasal na sila ni Benedict bago pa niya nalaman. Ginamit lang ng babaeng yon ng daddy mo para may mukhang isalba sa lipunan. Ano nga naman ang sasabihin ng ibang tao na minsan na siyang dalagang ina? Mapapangalawahan pa? I was there all along. Ako ang tunay na nagmamahal kay Benedict, pero nagpabulag siya sa manggagamit na yon. It's not true that she loves him.
She will never be. Habol hiningang paniwalag niya, pero kung tingnan siya ni Carlton, para ba siyang nasisiraan na ng bait? Mommy, how? How can I supposedly believe you? Nakikita mo naman si Gibson, di ba? How on earth can I believe you when every corner and every angle of his goddamn face screams dads? Balik na dito. Paulit-ulit umiling si Harleen bilang pagtutol. I don't know, but I'm sure, Carlton, hindi niya anak ang bastardong yon. Ikaw ang anak niya, hindi ka ba masaya? Paano ko magiging masaya kung lahat ng sinabi mo sa akin noon ay puro kasinungalingan? Hindi ko na alam anong papaliwalaan ko sa mga sinasabi mo. Don't be stupid, Carlton. I've done everything for you, for us. Now listen to me. Kailangan nating mapigilan ng daddy mo. You don't want mommy behind the bars, right? Naguguluhan man ay napatango si Carlton. Harleen smiled and tightly hugged him, but he don't know what to think anymore. Kinaumagahan matapos ang proposal ni Gibson kay Christina ay nagaya na to pabalik sa Maynila. Ang inaasahan pa naman ng dalaga, mamamalagi sila ng ilang araw doon. Di man lang nga siya nakapagtampisaw sa dalampasigan. But looking at the man beside her, he looked at peace. Mas maaliwalas ang bukas ng mukha nito. Nawala ang linya sa noo at gilid ng mga mata at maayos na nakatali ang may kahabaang buhok. Inabot pa sila ng traffic sa EDSA dahil rush hour, pero ni isang saglit hindi niya kinakitaan ng pagkaaburido ang binata. Nang lumingon to sa kanya, bahagya pa siyang nagulat, lalo na nang dumukwang ito at nabutin ng labi niya. 1, 2, 3 halik. Hindi niya nagawang tumugon. It was a playful kiss. Can we get married now? Maya-maya ay tanong nito sabay lingon ulit sa kanya. At kagaya sa naging proposal nito, tila nalulun niya ang sariling dila. Pwede ba? Of course, I wanted to give you a church wedding with Nanay Lorna and Tita Annie. I don't know. I felt like it's the right time to do it or I'll be missing something. Weird ba yon? Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya. Ang bilis naman. Kagabi lang nag-propose. Hindi pa nga nakaka-recover ang mga lamang loob niya dahil doon. Pero eto na naman. Tila nais siyang bigyan ng atake sa puso ni Gibson. As in, ngayon? Halos pumiyok na tanong niya. Pag nakaalis na tayo sa malasumpang hatid ng traffic dito sa EDSA, yes baby, ngayon. Seryoso ka? Never been this serious. Napaka mo. She broke into tears. Lokarit nga yata siya dahil kahit yata ayain siyang maglakad nito, makaalis lang sila sa traffic na yon ay walang pagdadalawang isip niyang gagawin. Guwapo. Of course, I know that. Tumatawang dugtong nito sa kanya. He caught her hand and gently kissed her palm. I love you, baby. Kahit ngayong weekend uuwi tayo sa Iloilo and do our church wedding there, I love you, she replied. Siya nang umabot sa leg nito, humalik sa naghihintay nitong labi. Naputol ang munti nilang paraiso sa loob ng sasakyan yon ng sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Uwi na kaya muna tayo? Nahihintakutang napakapit si Christina sa braso ni Gibson. Paano hindi siya matatakot kung naglalaki ang asong nasa harap nila? Meron pang animo isang floor mop na naglalakad. Don't worry, they are good dogs. Come here, Rug. Utos nga sa asong mahahaba ang balahibo pero parang isang floor mop. Kakawag-kawag naman lumapit ang aso, kasama pa ang dalawa. Did you just call my Milo a rug? Anong boses na nanggaling sa gilid ng bahay. He likes it. Kibit balikat na sagot ni Gibson. Hi Christina, it's been a long while since I last saw you. Oo nga eh, kamusta ka, Eric? I'm perfect, ani Eric. Why are you wet anyway? Tanong ni Gibson. Biglaan kasi ang tawag mo. Nasa pool kami ni... Daddy, can I give the treats to the dogs na? Sigaw ng dalagita habang patakbong lumapit sa kanila. Oh, hi Uncle Gibson. Hi Auntie. Christina. Hi din. Sagot ni Christina sabay abot ng kamay sa dalagita pero sa halip tumingkayad ito at tumalik sa pisngi niya. Auntie Christina, you look lovely. Salamat. Ang bait mo naman. Pumaling siya kay Gibson, nangangapa kung kapatid ba ito ni Eric o ano. Monica. Her name is Monica. She is my daughter, Christina. Imporma ni Eric. Daddy, balik na ako sa pool. Sure, pero wag mong masyadong ibabad sa tubig ang mga aso ha, Monique? Copy that. So, anong sadya natin? Tanong ni Eric nang makaalis na si Monica. Actually, si Tito Florence ang sadya namin. Kala ko pa naman namimiss mo ko, bro. Biro nito.
Asa ka? Eh bakit si daddy ang hinahanap mo akong kaibigan mo dito? Kung maikakasal mo ba kami ni Tin di sige, ikaw na lang. What? Gibson just smiled at him and held Christina closer to his body. Well, congratulations! Tuwang kinamayan ni Florence ang bagong kasal na sina Christina at Gibson. Kailangan niyo pa rin pumunta sa munisipyo para ipasang ilan pang papeles doon. We'll do that, Tito. Salamat po. Ako na naman ang witness. Naiiling na hayag ni Eric bago lumapit at nakipagkamay sa kaibigan. Magpakasal ka na rin kasi. Gibson teased Eric, just sadly smiled and shook his head. Anyway, wala ka bang pakain man lang dyan? Pag-iba nito ng topic. Well, I will take Christina to a restaurant for our dinner/celebration. You guys can join us, please? No, I'd rather not. Tanggi ni Florence. As much as it sounds good, next time na lang din bro. Alam mo na, bagyang sinuntok nito ang braso niya. Mabuti naman at nakaramdam ka. Kala ko kailangan ka pang kunin sa tingin Congrats again. Sa church wedding nyo na lang ang regalo ko. Muling pagbati ni Eric habang inihahatid ng dalawa palabas. So, saan mo gustong mag-dinner? Lingon ni Gibson sa asawa. Asawa? He smiled at that word. Who would have thought that one day that would happen? Teka, isipin ko lang. Sagot ng dalaga habang nakatingin sa taas at seryosong nag-iisip. Parang gusto ko ng manok, yung andoks. Nakangiting baling nito sa kanya. Andoks, sigurado ka? Bahagyang gulat na pangumpirma niya. Oo naman, kapag payday yun ang madalas kong bilhin Tsaka paborito namin ni na Carly yun. Natatawang sagot nito. Okay, I will keep that in mind. Buong akala niya mag-aaya to sa isang restaurant o hindi naman kaya hihiling ng mas higit pa sa manok. Nihinto ni Gibson ang sasakyan sa lugar na nais kainan ng dalaga. Bukod sa 2 lechon manok, umorder din sila ng fried chicken with rice. Bit-bit ang takeout para sa dinner nila. Muli niyang tinanong ang dalaga kung may nais pa tong bilhin o puntahan kaya, pero umiling lamang to bilang tugon. Napagod ka ba? Tanong niya habang binabagtas ang daan pa uwi sa townhouse niya. Di naman, ikaw nga tong nagmamaneho Surprisingly, I can't feel anything else aside from this. Inabot niya ang kamay ni Christina at saka yung dinikit sa kanyang dibdib. Natitigilang tinitigan siya nito bago at tubiling hinila ang kamay niya patungo naman sa dibdib nito. Pareho lang pala tayo. Kanina pa to Abnormal na yata itong tibok ng puso natin. Sa sandaling iyon, kung wala lamang sa manibela ang kamay ni Gibson at di kinakailangang nasa daan at pagmamaneho ang atensyon niya, baka hindi niya na napigil ang sarili. It takes a lot for him to ignore his hormones and just make himself contented by pressing her hands, kiss it. Kaya nang makarating sila sa bahay niya at may garahe ang sasakyan, kagad niyang binalingan ng dalaga na kainagad inabot ang supot ng pagkain. Gutom na ako. Gutom ka na rin, tiyak. Ani Christina bago binuksan ang plastic dahilan upang kumalat ang amoy ng pagkain sa sasakyan. Yeah, I'm hungry. Ang bango naman. Mabango nga. And I bet it's also delicious. Tama kaya? Gulat na napasinghap ang dalaga nang sa kanyang paglingon kay Gibson, halos bumangga ang mukha niya dito. Nanuyo ang lalamunan niya sa paraan ng pagtingin nito. Bumaba na tayo? Kandabulol na sabi niya dito. Yeah, bumaba na tayo. Kinalas ni Gibson ang seatbelt niya nang di inalis sa mga mata sa kanyang mukha. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan habang hinihintay kung ano ang gagawin nito. Pero dumistansya lamang binata sa kanya saka binuksan ang driver's side. Sinundan niya to ng tingin hanggang sa huminto ang binata sa tapat ng kanyang pintuan at buksan yon. Salamat. Aniya takmang bababa nang dumakot ang kamay ni Gibson sa kanyang tuhod habang ang isang kamay ay nakaharang papalabas sa pinto. At least, let me have a taste. Nalunod ang iba pang naisabihin ni Christina nang makapasok ang binata at halos maihiga siya. Sa laki nito, tila ba kay sikip ng sasakyan, lalo na't kalahati ng katawan nito ay bahagyang nakadagan sa kanya. Gibson? Yes? Mula sa tuhod niya gumapang ang palad nito patungo sa kanyang hita. At kahit sa suot niyang pantalon ramdam niya ang init ng palad nito and her body is reacting to his touch. She can feel the heat between her thighs and the rapid beating of her heart. He's making her feel the things that she didn't know existed on her body.
She is becoming aware and excited. Nang maramdaman niya ang palad nitong nakarating na sa kanyang bewang at naglalakbay patungo sa kanyang likod, pababa sa kanyang upo at bahagyang pumisil doon ay nanlaki ang mga mata. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito bago umiling ng paulit-ulit. Why? What's wrong? Kulot noong tanong nito na halatang nabitin. Hindi ba ako naliligo? Pakiramdam ni Christina, uusok ang ulo niya sa sobrang init ng nararamdaman sa kanyang buong mukha. Iniwasan niyang tingnan ang binata dahil batid niya, posible na nainis ito pero sa gulat niya, humagalpak pa ito ng tawa. Nang makabawi, yumuko at mariin siyang hinalikan bago umayos ng tayo at inilahad ang kamay sa kanya. Come on, let's get inside and eat and take you to bath after, natatawa nitong sabi. Alanganin man inabot ni Christina ang naghihintay na kamay ng binata at nagpahila dito. Otomatikong pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang at tila ba ayaw siyang palayuin. Tsaka sinara ang pinto ng sasakyan at nilak iyon. Nakangiti lang si Christina habang ninanamnam ang bawat kilos ng binata. Maging nang makalapit sila sa front door ay nanatili ang braso nito sa kanyang bewang. Nakalas lamang niyon na makarating sila sa kusina upang ayusin ang kanilang hapunan. Ililipat ko pa ba ito sa dining table? Tanong ni Christina nang mailipat niya na ang biniling pagkain sa serving plates. Dito na lang, less hassle. Sagot ni Gibson na pinipiga naman ang supot ng sarsa sa isang mangkok. Nang matapos, binuhat si Christina na animo isang bata at iniupo sa kitchen island pagkatapos inabot ang upuan at naupo sa harapan nito. He took a piece of chicken and take a bath. Much better. Christina rolled her eyes but didn't complain. Instead, her dangling feet swayed back and forth while Gibson occasionally fed her. Pagkatapos ng hapunan na unang umakyat si Christina na magpresenta si Gibson, ito na lamang ang magliligpit sa kusina na hindi niya na tinanggihan pa. Dumiretso siya sa dating silid, kaagad pumasok sa banyo upang makaligo. Kahit nasa loob siya ng sasakyan at hindi nag-commute, nanlalagkit ang pakiramdam ng dalaga sa naging maghapon na yon. Once may sara ang pintuan ng banyo, tutop ang bibig na napasandal siya doon. Pigil ang pag-alpas ng tili mula sa kanyang lalamunan. Punong-puno ang dibdib niya sa hindi may paliwanag na pakiramdam. Nagsasalimbay ng kaba at tuwa na hindi niya alam kung paano yun kokontrolin sa nagwawala niyang dibdib. Napakalayo sa kanyang pangangarap o isip man lamang na darating ang panahon na magkakakilala sila ng isang lalaking mamahalin niya. Dahil kung sa buhay lang din naman nila, hindi yun ang prioridad niya eh. Subalit ibinigay ng langit, higit pa sa kanyang hiniling. Sobra-sobra kung tutuusin, at kahit hindi perpekto ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ay hindi niya iyon alintana. Para sa kanya, si Gibson ang tanging lalaki na una niyang minahal at mamahalin anuman ang katayuan, pagkukulang at imperfeksyon nito. Abala si Christina sa pagsasabon ng sarili nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Di niya malaman anong unang tatakpan sa hubad niyang katawan, lalo na't nasilam ng shampoo ang kanyang mga mata. Gibson, bakit bigla ka nilang pumasok sa kabilang kwarto mo? Una sa lahat, bukas ang pintuan. Pangalawa sa lahat, bukas pa rin naman itong pintuan ng banyo. Nakasara, katwiran niya habang di makatingin sa lalaking komportable lang na nakatayo at pinapanood siya. Sa kanyang kagandahan, di yata't balak din itong makiligo sa banyo niya. It's not locked and that is your fault, he pointed out. Besides, what's wrong with that? We're married and I'm about to ask you bakit dito ka dumiretso. You're supposed to be in my room, he said while slowly walking to where she is. Maliligo nga kasi ako eh. Napapalunok na sagot niya. Oo, naliligo ka na nga. And I can clearly see that, baby. May sarili din naman akong banyo sa kwarto ah. Mas malaki. May bathtub na pwede natin gamitin. Di gaya dito, limitado lang kilos natin. Anito nang di inaalis ang mga mata sa kanya. Christina tightly closed her eyes and squeezed her legs from the sudden heat that rushes from her stomach to her navel. To think that Gibson affected her that much without being near her or even touching her makes her wish that she will just pass out from embarrassment. From the way that Gibson looks at her and gave her a knowing smile, she quickly turns around to open the shower. The colder, the better. Nah,
You won't. Nabitin sa ere ang paghinga ni Christina nang maramdaman ng binata sa kanyang likuran. I'm liking the way you're acting to me right now. You're being turned on? Nagising si Gibson kinabukasan sa naramdamang pangangalay ng kanyang braso at binti. Tinaas niya ng bahagya ang ulo upang silipin si Christina, mahimbing pa ring natutulog at halos nakadaga ng buong katawan nito sa kanya. As much as he likes where she is laying, his body is getting numb. Maingat na tong inalis sa ibabaw niya at inayos ang pagkakahiga. He cannot blame for sleeping like a dog. Last night, Gibson's eyes gleamed as he stares at the woman laid next to him. The evidence of what they did, or rather, what he did, is still fresh and visible. The love bites scattering on her skin, from her neck to her shoulders, down to her chest, are like the most beautiful art. Sa kagustuhang di niya tumagising, maingat siyang bumangon, inabot ang artificial leg niya sa paanan ng kama. Nang maayos maikabit, hindi na siya nag-aksepang magbihis, pagkos dumiretso na ng shower. Di niya maalis ang ngiti sa labi habang abala sa pagkukuskus sa katawan. The bathroom is the sole witness of how he take Christina's innocence. May not be the classic way of taking someone's, but, on the bed. But what they shared and how they did it, just intimate and romantic. Napanganga na lang sa sarili ang binata sa paglalakbay ng isip. He knew and is very much aware of his feelings with Christina, but never to the extent that he can be corny even on his mind. Bago lumabas ng silid, pinatay niyang AC at binukas lang ang sliding window upang makapasok ang hangin. Lumapit kay Christina, hinalikan to sa pisngi bago tuluyang lumabas. Dire-diretso patungo sa kusina upang gumawa ng almusal/tanghalian, pero di pa niya narating ang lugar. Nahanggip na ng tanaw niya ang dining table, kung saan nakaupo magaling niyang kapatid at si Chelsea. How the hell did you get in? Ah, finally, gising ka na. Kanina pa kita tinatawagan kanina pa kami kumakatok. Tulog mantika ka na pala ngayon. Parang walang anuman ani Ralph sabay subo ng omelette. Ano namang pake mo? Ibahay ko to. I can sleep and wake up whenever I feel the need to. You broke into my house again, Ralph. Di mo pa inaayos yung backdoor ha. Nagbaka sakali lang naman kami. Dahil tulog ka pa, I made myself comfortable and make us breakfast. Brunch actually. Tiningnan niya na masama si Ralph at humila ng upuan. Hey, Chelsea. Bati niya sa dalagang tahimik pinanonood ang dalawa. Ngumiti ito na siyang kinagulat ni Gibson. There is no malice with her smile and she's acting normal than what he used to see. I see you're doing great. I just hope it's good for now. Aniya at hindi man niya gustong magmukhang walang tiwala dito pero siniguro niya yon ang mapaparating niya. Shut up, Gibson. She's harmless now. Or Ralph. Ralph can talk dirty now Taas kilay pang baling niya sa kapatid bago ilipat ang tingin kay Chelsea. Don't start, Gibson. What's between me and her is purely professional. I'm not saying anything yet. Anyway, what's the agenda? Bakit ka nga ba nandito? He asked and poured himself a cup of coffee from the percolator. I have gathered pieces of evidence that can put new hopes to investigation, and I'm positive that we can file against Olivia. For you, Ralph shrugged and looked at Chelsea. Is that necessary? Of course, Gibson. What she did is a serious offense. Doktor ako, and I won't tolerate someone like her. Baka sa pagkayamot sa boses nito. Nanatiling walang imik si Chelsea. At isa pa, si Benedict. What about him? Galing ako sa kanya nitong nakaraan. Ibubukas niya ulit ang kaso laban sa iyo, Gibson. Kapag nangyari yun, makukulong ka ng tuluyan? Nag-aalalang imporma ni Ralph sa kanya. Mataman niyang minasta ng kapatid bago muling binaling ang pansin sa iniinom na kape. You know what, Ralph? What? Nang dalawin ko ang punto nila Mommy at Mommy Ellen, napaisip ako. I can't exactly remember what happened that night. Ang natatandaan ko lang hawak kong baril at nakandusay na si Mommy sa sahig. You have a trauma, Gibson. Kahit ilang beses mong balikan ang nangyari ng gabing yon, you are far too young at that time. That your brain cannot handle what you saw. Kumuyom ang kamao ng binata. Kung naroon lamang siya ng gabing yon, baka hindi na uwi sa trahedyang lahat. Baka may nagawa siya. You're right. I am to blame. And I'm sorry, Gibson. If I didn't leave, if I just... Yeah, you should be sorry. Naiiling niyang gaga dito.
But you have your reasons. And you know me. Naunang lumabas ang salita sa bibig ko bago maproseso ng utak ko. I have my own shares of mistakes and I'm not denying that. What I'm saying is, I'm past from being a bitter brother, so let's not dwell on what could have been if the situations are different because in reality, that would not change a thing. What? Iritado niyang tanong nang mapansin ng kapatid, gulat na nakatingin sa kanya. He reaches the top of his head, searching for something. Did I grow some horns or something? You've changed a lot. I got laid a lot correction. Tumatawang aniya. What the? Carlton, what happened? On his droopy eyes, Carlton stared at the woman in front of him. Without a warning, he reached for her neck and drew her closer to him. He kissed her hard, messing her painted lips. What the hell is wrong with you? Lasing ka ng gantong oras? Usig ni Olivia dito. You don't like it? He gave her a lopsided smile, groped her left breast and pushed her back inside of her house. Olivia swatted him away and because of his drunken state, he almost fell on the ground. Stop it, Carlton. I have no time for your games. I'm about to go and work. If you like, you can stay here and drown yourself with alcohol. I like you. Napakarap si Olivia sa narinig. What? I said I like you, Olivia. Ilang sandali din na hindi matagpuan ni Olivia ang sariling boses. Pero kalaunan kumawala ang hilaw na tawa sa lalamunan bago lumayo ng ilang hakbang sa binata. What's this? Mind games? Are we done torturing ourselves physically and sever the pain with this? Olivia, ikaw ang may gusto sa lahat ng yon. I'm just a willing play toy to you. I accepted the fact that all this time you're just after my brother. But guess what? I'm putting up with all this bullshit because of what? Because of what I feel here. He angrily punches his chest that makes her jump on her feet, unable to say a word. Carlton, you're just like everyone else. My dad, my mom, Gibson and that bastard Ralph. Fuck every one of you. He murmured as he turns his back, staggering while he stride to the door.